Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Princess! Hoy! Princess! Nandito ako sa kusina, Eddie! Nang lumingon si Princess, ay nakita niyang susuray-suray na naman na naglalakad ang asawa niyang si Eddie. 7:00 pa lang ng gabi, pero languna agad ito sa alak. Lasing ka? Ang aga pa. Saan ka ba galing? Galing kami kila paring Kaloy. Nagkainuman kami ng konti dahil birthday ng anak niya. Magpahinga ka na muna dyan. Malapit na ako matapos magluto. Lumapit sa kanya ang asawa at yumakap sa bewang ni Princess. Napangiwi siya ng malanghap ang matapang na amoy ng alak mula dito, na may halong maasim na amoy ng pawis. Pasimple siyang umiwas ng yakapin ni Eddie at simulang halikan sa batok. Pagkatapos ay pinatay nito ang kalan, saka siya pinihit paharap. Eddie, ano ba? Nagluluto ako. Mamaya na yan. Hindi pa naman ako nagugutom. Ako muna ang asikasuhin mo, Ang aga-aga pa. Maligo ka muna doon. Sige na. Pinag-iinit mo ang katawan ko eh. Muling umiwas si Princess nang maglakbay ang kamay ng asawa sa katawan nito. Habang nangyayari iyon, ay abot langit ang dasal niya na sana'y hindi siya saktan. Matagal nang walang gana si Princess sa asawa. Matagal na niya itong gustong takasan dahil sa inabot niyang pang-aabuso mula dito. Eddie, pwede bang huwag muna ngayon? Ang dami ko pang ginagawa eh. Ano ba? Ha? Mas mahalaga ba kaysa sa akin yung mga punyetang gawain na yan? Asawa mo ko, Princess. Tungkulin mo na ibigay ang pangangailangan ko. Alam ko naman yun. Ang sa akin lang, huwag muna ngayon. Kahit mamaya na, bago tayo matulog. Hindi! Kapag sinabi kong gusto ko magsiping tayo. O baka naman may iba kang lalaki, ha? Kaya ayaw mo akong pagbigyan, no? Ha? Ano? Wala akong lalaki. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo yan? Sinunggaban nito ang baba niya at mahigpit iyong hinawakan. Napaiyak si Princess nang sunod-sunod siyang sampalin ni Eddie. Pagkatapos ay sapilitan siyang dinala sa kwarto at hinagis sa kama. Takot na takot siyang umatras at sumiksik sa sulok habang umiiyak. Habang ang asawa niya ay parang demonyong hayok na hayok sa laman kung umisi habang naguhubad ng damit. Napatili siya nang hawakan nito ang paa niya, sabay hilahin palapit. Wag, Eddie! Parang awa mo na! Tumatanggi ka na sa akin ngayon, ha? Sinong pinagmamalaki mo? Ang lalaki mo? Wala akong lalaki! Wala! Sinungaling ka? Aray! Tama na, Eddie! Nasasaktan ako! Tama na, parang awa mo na! Sampal, suntok, sabunot, sipa at kung ano-ano pa. Lahat ng iyon ay natanggap ni Princess mula sa abusado nitong asawa dahil ang ayaw niya itong pagbigyan. Kahit anong pagmamakaawa niya ay hindi siya pinansin nito. Hindi pa nasiyahan si Eddie at sinuntok siya sa puso ng malakas. Nang hindi na niya magawang pumiglas,
Kinuha nito ang sinturon at tinali ang mga kamay ni Princess. Parang kandilang nauupo si Princess dahil sa sakit. Bigla siyang nanghina at nawala ng kakayahan na lumaban at ipagtanggol ang sarili mula sa abusadong asawa. Nang matapos ito sa pananakit sa kanya, ay bigla nitong pinunit ang kanyang suot na damit at sapilitan siyang pinadapa at biglang hinila sa buhok. Tama na, Eddie! Wag! Ito ang tatandaan mong babae ka. Asawa mo ko kaya akin ka lang, ha? Kapag sinabi kong gusto kong sumiping sa'yo, sisiping ako. Kapag sinabi kong maghuhubad ka, maghuhubad ka. Ha? Baka nakakalimutan mo. Nasa kalye ka na ngayon kung hindi dahil sa akin. Malaki ang utang na loob mo sa akin kaya wala kang karapatang tumanggi. At itong katawan mo akin nang to. Kaya ibibigay mo ang gusto ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Tama na, Eddie! Wag! Mamaya, masasarapan ka rin. Hayop ka! Umiiyak na bumangon si Princess at binalot ng kumot ang hubad at nananakit niyang katawan. Ang katawan niya na puro mga pasa. Sa braso, likod, tagiliran, at hanggang sa mga hita. Ang mukha niya ay namamaga dahil sa paulit-ulit na suntok at sampal na natanggap sa abusadong asawa. Halos magsarado na ang mga mata niya dahil sa maga at black eye. Maingat siyang bumaba sa kama at lumingon sa natutulog na demonyo niyang asawa. Pagkatapos ay nagbihis at kinuha ang isang bag na puno ng kanyang damit at mga importanteng gamit. Saka nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Isang magandang araw sa iyo, Madam Venus. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang sulat ko. Isa ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Habang nagtatrabaho ako sa furniture shop, ay nakikinig kami ng mga kwentong kababalaghan na tinatampok ninyo sa inyong channel. Kaya naman, naisip ko na ikwento ang sarili kong karanasan tungkol sa mga aswang. Itago niyo na lamang ako sa pangalan na Richard. Bukod sa negosyo namin, na paggawa ng mga furnitures, ay isang magaling na albularyo ang tatay ko. Kilala siya dito sa amin na Mang Cesar. Kaya hindi na bago sa akin na makakita ng mga aswang o kung ano pa mang elemento ng dilim. Hindi na ako natatakot sa kanila at kadalasan ay binabaliwala ko na lang. Hanggang isang araw ay dumating sa bahay namin ang bago namin na kusinera, si Princess. Ang kababata na halos mahigit isang dekada ko nang hindi nakita. Sa pagdating niya sa amin, doon na nagsunod-sunod ang pag-atake sa amin ng aswang. Pasimpleng tumungo si Princess nang mapansin na pinagtitinginan siya ng mga tao. Inayos niya ang hoodie ng suot na jacket at inayos din ang pagkakasukbit ng malaking travel bag sa balikat nito. Bigla siyang nakaramdam ng matinding takot nang mag-ring ang phone nito at nakitang tumatawag ang asawa. Mabilis nitong in-off ang phone at binalik iyon sa bulsa. Naroon siya sa kinalakihan na probinsya. Mahigit 10 taon na mula nang huli siyang makabalik doon. Wala na siyang pamilya o kamag-anak. Wala rin siyang matutuluyan na kaibigan. At hindi sigurado si Princess kung bakit doon niya naisipan na pumunta matapos takasan ng abusadong asawa. Iya, ayos ka lang ba? Mukhang kailangan mo ng tulong sa kalagayan mo na yan at mukhang naliligaw ka. Natigilan si Princess nang makilala ang may edad na lalaking lumapit sa kanya.
Humigpit ang kapit niya sa bag at hindi na napigilan ang sarili na maging emosyonal. Si Mang Cesar, ang tatay ko. Ang matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang at ninong niya. Ninong Cesar, Kilala mo ako? Tsaka bakit Ninong ang tawag mo sa akin? Sino ka ba, Iha? Ninong, si Princess po ito. Yung anak na panganay ni June at Rosa Alfonso. Ay, Diyos ko, Princess. Panginoon ko, anak. Ano ba nangyari at nagkaganyan ang mukha mo? Hindi kita nakilala. Ninong, kailangan ko po ng tulong nyo. Abay, halika't sumama ka sa akin. Doon tayo sa bahay. Madali ka. Nang makarating si Princess sa bahay namin, ay agad siyang inasikaso ng tatay ko. Naupo sila sa may mesa at doon hinainan ng pagkain at inumin. Ang kwento pa sa akin ni tatay ay nakaramdam daw siya ng awa para kay Princess. Bukod sa hindi halos makilala dahil sa mga sugat, pasa, pangingitim at pamamaga ng mukha, para daw itong 1 linggo na hindi kumain. Sige, Iha. Kumain ka lang. Pagpasensya mo na ang luto ko at 2 lang kaming barako ni Richard sa bahay. Walang masyadong marunong magluto sa amin. Ayos lang po. Nang matapos kumain si Princess, ay ginamot ni tatay ang mga sugat at pasa nito sa mukha at mga braso. Nagdidikdik si tatay ng dahon ng malunggay at sinamahan pa ng iba pang halamang gamot. Pagkatapos ay pinahiran ng langis na ang tatay ko mismo ang gumawa. Saka dinampi ang mga dinikdik na halaman sa sugat at pasa sa mukha ni Princess. Ano po yan, Ninong? Huwag kang mag-alala. Itong halaman na to mabisang panggamot. Madaling mawawala ang pamamaga ng mukha at maghihilom agad ang mga sugat mo. Pero papasamahan pa rin kita kay Richard sa doktor para mabigyan ka ng tamang gamot. Antibiotic ba? Kumusta na po pala si Richard? May asawa na po ba siya? Naku, wala pa. Walang kahilig-hilig sa babae yon at puro trabaho ang inaatupag. Hanggang sa hindi nakatiis si tatay at nagtanong na kung ano nangyari sa babaeng nakilala ko noon na prinsesa kung ituring ng pamilya nito. Ang dating pinalaki na puno ng marangyang bagay at pagmamahal. Halos hindi pa dapuan sa lamok. Ngayon heto at parang tinalikuran ng mundo ang itsura. Ano bang nangyari sa'yo at nagkaganyan ka? Binubugbog po ako ng asawa ko. Ninong, mainitin po ang ulo ni Eddie eh. Lalo na po kapag nakakainom siya. Anong sabi ng mga magulang mo? Kumusta na sila mami mo? Mga kapatid mo? 5 taon na po silang patay, Ninong. Ano? Paano nangyari yun? Noong umalis po kami dito para manirahan sa Maynila, mas lumaki at lumago ang negosyo nila doon. Naging mas maayos ang buhay namin pero si Daddy, nalulung siya sa sugal. Dumating sa punto na hindi namin alam na bukod sa pagsusugal ay nalubog na rin siya sa alak at paggamit ng bawal na gamot. Hindi namin alam na dahil sa mga bisyo niya ay naubos na pala ang pera namin at naibenta na mga properties namin. Hanggang sa hindi namin alam na may milyon-milyon utang pala siya sa isang sindikato. Isang gabi, biglang pinasok ang bahay namin ng mga armadong lalaki at pinagbabaril kami. Ako lang ang nakaligtas sa amin pero may tama din po ako ng bala. Hanggang sa nakilala ko si Eddie. Isa sa pulis at tumulong sa akin sa kaso. Nagkagustuhan kami. Okay naman kami sa unang buwan na pagsasama namin. Hanggang sa lumabas ang tunay niyang kulay at kalaunan ay sinasaktan na niya ako. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam na ganyang kahirap pa lang nangyari sa buhay niyo doon. Ang buong akala ko maayos ang pamumuhay niyo doon. Hindi ko nga po alam kung bakit ko dito naisipan na pumunta eh. Wala na po akong kamag-anak o kaibigan dito. Ninong, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo ako. Wala na po ako mapupuntahan.
Ito lang po ang naisip kong lugar para magtago sa asawa ko. Anak, hindi mo kailangan makiusap. Alam mo naman na parang magkapatid ang turingan namin ni June. Bukas ang tahanan ko para sa'yo. Dumito ka hanggat gusto mo. Salamat po, Ninong. Alam ko na. Marunong ka ba magluto? Opo, Ninong. Marunong po. Masarap po ako magluto at si Mami po mismo nagturo sa akin. Marami po akong alam na lutuin. Mabuti kung ganon. Ganito na lang, Iha. Bakit kaya hindi ka nalang mamasukan dito bilang kusinera namin ni Richard? Tutal naman, pareho kaming hindi magaling dito sa kusina. Akong bahala sa'yo. Susweldoan kita. Para naman may pagkakitaan ka. Sige po, Ninong. Maraming salamat po. Kasama sa magiging trabaho mo, ang dalang kami ng pagkain tuwing tanghali at merienda doon sa shop namin sa bayan. Bukas ng umaga, pasasamahan kita kay Richard pagkagaling niyo doon sa doktor para maituro niyo sa'yo kung saan ang shop namin. Sige po, Ninong. Anong gusto niyong iluto ko ngayong gabi? Ginisang munggo yung medyo marami ang sabaw at pritong galunggong. Sige, Ninong. Sige, at sasabihin ko kay Richard na mag-uwi ng mga sahog mamaya. Sa ngayon, halika, sumama ka sa akin sa taas. Ipapakita ko sa iyo ang magiging kwarto mo. Sino ka? Magnanakaw ka ano? Pagpasok ko sa bahay, ay nagulat ako nang makitang may babaeng nakatayo at nakaharap sa lababo. Bukod doon ay naamoy ko na rin ang nilulutong kanin. Miss, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Bahagya pa akong napaatras sa gulat nang makita ang mukha nito nang humarap. Daig pa nito ang mukha ng mga boxer na tinalo ni Manny Pacquiao sa dami ng sugat at pasa doon. Dala mo na ba yung sahog ng munggo? Pati yung galunggong? Saka, may magnanakaw ba na nagluluto sa bahay ng ninanakawan niya? Tanga nito. Oo. Teka, sino ka ba kasi? Hindi agad ito sumagot at kinuha ang mga dala ko na pinamili sa palengke. Pagkatapos ay agad itong bumalik sa kusina at nagsimula sa paghihiwa ng mga rikado. Ang bilis mo namang makalimot, Tukmol. Nang marinig ko ang salitang iyon, ay nanlaki ang mga mata ko. Nagmadali ako sa paglapit dito. Pagkatapos ay bigla akong hinawakan ito sa balikat at hinarap sa akin. Tiningnan ko ito mula ulo hanggang paa. Hindi ako makapaniwala na ang nasa harap ko ay ang princess na kasabayan kong lumaki. Ang kababata at ang paborito kong asarin noon. Ang secret crush ko mula pagkabata. Princess? Hi, Richard. Anong ginagawa mo dito? Ba't ganyan ang mukha mo? Ano nangyari? Relax. Mamaya ikakwento ko sa'yo. Sa ngayon, magpahinga ka muna tapos maligo ka. Ako na ang bahala sa pagkain ni Ninong mula ngayon. Nang matapos kumain, ay umakyat na rin ang kwarto si Princess. Nang maiwan kami ng tatay ko sa sala, ay saka ko siya kinausap. Lumabas ako ng bahay kung saan natagpuan ko ang tatay ko na nakaupo sa labas kung saan umiinom ito ng beer. Tulog na ba si Princess? Hindi pa po. Nasa banyo pa, naliligo. May kasama na tayong babae ngayon. Mag-iingat ka na sa mga kilos mo. Huwag ka na maglalakad-lakad na nakabrief o boxer na akala mo macho dancer ka. Tay, ba't hindi nyo naman sinabi sa akin na nandito si Princess? Ay, nakalimutan ko. Gawa ng biglangan tumawag ang kliyente natin. Dito na po ba siya titira? Depende yun sa kanya. Hindi naman siya iba sa atin. Ba't naman nagkaganon po yung mukha niya? Ba't hindi siyang tanungin mo? Princess? Bukas yan. Pasok.
Nang buksan ko ang pinto, ay naabutan ko siyang nakatayo sa bintana at nakatanaw sa madilim na paligid. Nasa loob ng kakahuyan ng aming bahay, kaya naman sobrang dilim kapag gabi. At ang mga solar light sa labas ang nagbibigay liwanag doon. Bir, umiinom ka ba? Hindi. Pero amin na, kailangan ko ng alak ngayon eh. Ang pait! Kakamustahin dapat kita eh. Kaso, obvious naman na hindi ka okay. Ano ba nangyari sa'yo? Tagal na mula nung uli tayo nakita ah. May asawa ka na ba? Hindi ba naikwento ni Ninong? Hindi eh. Ang asawa ko nga ang dahilan kaya ganito ang mukha ko eh. Kinuwento ni Princess ang nangyari sa buong pamilya niya hanggang sa kung paano nakilala ang asawa nito. Sa pagitan ng mga salita ay ramdam ko ang bigat at puot nito. Sa bawat hikbe at patak nito ng luha ay nakikita ko ang takot at paghihirap ng kalooban niya. Maya-maya ay tinungga nito ang bote ng beer. Ay, abusado si Eddie. Kahit tumatanggi ako sa meeting sa kanya, pinapwersa niya ako. Sinasaktan niya ako at tinatali ang mga kamay ko para hindi ako makapalag. Pagkatapos kung ano-anong kababuyan ang ginagawa niya sa katawan ko. Napakahayo pala ng asawa mo. Ayoko nang bumalik doon, Richard. Baka kapag bumalik ako kay Eddie, ay hindi magtagal at sumunod ako kila Mami. Dumito ka hanggat gusto mo. Nasa liblib tong bahay. Hindi ka niya basta mahahanap dito. Salamat sa pagtanggap niya sa akin. Ano ka ba? Para ka namang others eh. Alam mo, kahit palagi tayong mag-aaway nun, kababata at kaibigan pa rin kita. Malapit na magkaibigan din yung mga magulang natin. Pangako, na hindi ako magiging pabigat dito. So, huwag mo nang isipin yun. Eh ikaw, kumusta na? Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Wala eh. Wala pa ako nakikitang babae para sa akin. Tsaka busy kami masyado sa furniture shop namin. Eh ikaw, buti wala pa kayong anak. Kung hindi baka pati sila binubugbog ng asawa mo. Meron na dapat, 2. Pero nawala pareho. Nakunan ako dahil sa pambubugbog niya. Bakit ka naman kasi nagtiis ng 5 taon na ginagawa kang pansimbag? Turingan na pulis. Domestic violence yung ginagawa niya sa'yo. Malaki ang laban mo na maipakulong siya. Malakas ang kapit niya sa mga boss niya eh. Minsan ko nang sinubukan na mag-file ng kaso pero wala rin nangyari. Sa huli, mas lalo niya akong binugbog. Sa kanan kasi wala akong mapuntahan. Nung isang beses na makita ko ang picture natin, saka ko lang naisip na bumalik dito. Kahit na alam kong wala na akong pamilya o kamag-anak na babalikan. Buti na lang talaga at nakita ka ni tatay sa bayan. Huwag kang magalala. Kami ang bahala sa'yo. Basta kung meron kang kailangan, sabihin mo sa akin ha. Salamat, Richard. Sige na, matulog ka na. Busin mo yan para maimbing ang tulog mo. Tsaka sarado mo yung mga bintana. Siguraduhin mong nakalakan mamaya ha. Basta ako. Okay. Salamat po, Doc. Oh, inumin mo na yung mga gamot mo ha. Para mabilis magila mo yung mga sugat mo tapos huwag mong kakalimutan pahig to. Oo. Pagdating sa bahay, iinom na ako. Teka, dito ka lang at ako na ang bibili sa butika. Tapos, daan tayo dun oh. Kain tayo. Kugutom na ako eh. Doon tayo kakain? Nakakaiya baka pagtinginan ako ng mga tao. Ano naman? Kaya mo sila. Sandali lang, bibili lang ako nitong gamot mo. Habang nasa butika ako, napansin ko na may lumapit na babae dito. Ngumiti ito kay Princess at nakipagkwentuhan. Hindi ko maintindihan kung tamang hinala lang ako o dahil umiiral ang pagkaanak ng albularyo ko. Pero iba ang kutob ko sa babaeng iyon dahil nang lumingon ito sa akin at magtama ang tingin namin ay nangalisag ang balahibo ko. Nakasuot ng itim na damit ang babae
at may balabal na nakapatong sa balikat nito na kulay itim din. Naikwento sa akin ni Princess na basta na lang daw itong lumapit sa kanya. Ako pala si Leona. Nakita kita nung nakaraang araw sa terminal. Napansin ko kasi ang mga pasamo ng araw na yon. Medyo nag-aalala ko. Okay ka na ba? Oo, salamat. Ako naman si Princess. Hindi ko na itatanong kasi parang alam ko na. Nakaka-relate ako sa'yo. Minsan na rin akong biktima ng pang-aabuso ng stepfather ko. Talaga? Anong ginawa mo? Ayun, naaagnas na siya. Hindi nga. Oo, nakita na lang siyang patay. Kaya nung mawala siya, saka ako umalis at nagpakalayo hanggang sa dito na nga ako napadpad. Buti ka pa nakalaya ka na. Ako kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapagtago, lalo na at pulis siya. Magtago ka hanggat kaya mo. Diba doon ka nakatira sa bahay sa may kakahuyan? Liblib yun, malabong basta kanya mahanap. Isa pa ang layo natin sa Maynila. Paano mo nalaman? Ha? Kasi nakita ko kayong naglalakad ni Mang Cesar, yung albularyo. Galing kasi ako sa falls doon sa gubat. Alam mo, maganda doon sa falls na yon. Lagi ako naliligo doon. Salamat ha. Sige, gusto ko makita yon. Pero magpapaalam muna ako. Mahigit 10 taon ako nawala dito sa bayan na to eh. Wala na dito ang mga dating kaibigan ko. Pwede naman tayong maging magkaibigan. Nang matapos akong bumili ng gamot, ay agad kong binalikan si Princess. Nang makita akong parating ng babae, ay tila bigla itong nagmamadaling umalis. Sino yun? Si Leona, bagong kaibigan. Hoy, Tokneneng, huwag kang paniwalain ha. Ngayon mo lang nakita at nakausap, kaibigan na agad. Baka mamaya, hindi tao yung kausap mo. Ikaw naman tamang hinala, Tokmol. Saka paanong hindi tao? Ano yon, hayop? Mismo. Isang aswang na kaya maganyong tao pero sa gabi kaya niyang maging mabangis na hayop o kaya ipakita ang tunay niyang anyo na aswang. Seryoso ka dyan? Aswang? Dito sa atin? Di ba nabanggit ni tatay sa'yo? May gumagalang aswang dito sa bayan. Bago ka pa dumating, ilan na ang napapatay dito. Kaya ba maraming kung ano-anong nakasabit sa paligid ng bakod hanggang sa mga pinto at bintana sa buong bahay? Oo, pangontra sa aswang yon para hindi sila makalapit. Kaya ikaw, wag na wag kang lalabas sa gabi. Hanggat maaari kung lalabas ka, uuwi ka bago mag alas 5. At kapag hindi maiwasan na gabihin kami sa shop at ikaw lang sa bahay, magsasarado ka agad at wag na wag kang lalabas ng bahay kahit anong mangyari. Seryoso ka naman masyado. Oo na, hindi na. Halika na, umuwi na tayo. Sandali, daan muna tayo sa palengke. At dumating nga ang pagkakataon na ginabi kami ni tatay sa furniture shop. Ayon kay Princess, alas 8 na ng gabi. Tapos na siyang kumain at handa na rin siya sa pagtulog at naghihintay na lamang sa aming pag-uwi. Habang nasa kwarto lang siya at nakahiga at nagbabasa ng libro. Bigla daw nitong naalala ang phone kaya kinuha niya iyon sa cabinet na pinagtataguan at binuksan. Agad pumasok ang mga mensahe ng asawa nito na ang laman ay puro mura at pagbabanta sa kanyang buhay. Galit na galit daw ito sa mga mensahe. Maya-maya ay biglang nagring iyon at si Eddie ang tumatawag. Sa halip na matakot at patayin, ay nanginginig ang kamay na sinagot iyon ni Princess. Princess, mahal. Sa wakas natawagan na rin kita. Ano ba nangyayari sa'yo ha? Bakit ka umalis ng bahay? Nasaan ka na? Susunduin kita ngayon din. Nasaan ka? Hindi na ako babalik sa'yo, Eddie. Hindi ko na kaya mga pang-aabuso mo sa akin. Mula ngayon, hiwalay na tayo. Makikipag-hiwalay ka na? Ikaw, iiwan mo ako? Talaga? Para kanino? Sa lalaki mo? Siguro magkasama kayo, no? Ano? Umamin ka nga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong lalaki? Wala! Hoy, Princess.
makinig kang mabuti ha. Ako ang magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay. Kaya bumalik ka dito ngayon bago pa ako ang makahanap sa'yo. Dahil kapag ako ang pumunta kung saan mang impyerno ka naroon, papatayin kita. Eh di hanapin mo ako. Hindi na ako natatakot sa'yo. Magkamatayan na pero hindi ako babalik sa'yo. Tama ng pagbababoy mo sa akin. Sawang-sawa na ako. Aba, ang lakas ng loob mo ngayon ha. Matapang ka na. Sinong pinagmamalaki mo? Ha? Yung lalaki mo? At anong pinagmamalaki mo ngayon? Tanga ka. Mahina ka kaya walang ibang lalaking magtsatsaga sa'yo kundi ako lang. Nagdesisyon akong kausapin ka ngayon para formal na magpaalam sa'yo, Eddie. Hindi na ako babalik sa'yo. Dahil hindi ko kailangan ng lalaking hindi ako kayang irespeto. Dahil hindi asawa ang tingin mo sa akin, kundi katulong at parausan mo. Princess, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Hindi mo kayang makipaghiwalay sa akin. Kaya ko. Nagawa ko na nga eh. Princess! Matapos kausapin ng asawa, ay agad pinatay muli ni Princess ang phone at inalis ang kanyang SIM card. Saka pinalitan iyon ng bago na binili namin sa bayan. Ayon dito ay ibang gaan sa dibdib ang naramdaman niya matapos kausapin ng asawa at manindigan para sa sarili. Sa unang pagkakataon ay napangiti si Princess. Ngunit ang sayang naramdaman ay biglang napalitan ng takot nang may marinig siyang malakas na pagaspas mula sa labas. Ano yun? Nakaramdam ng kilabot si Princess nang may kung anong malakas na lagabog ang narinig niya mula sa bubong. Ilang sandali pa ay muli na naman niyang narinig ang malakas na pagaspas sa labas na tila nanggagaling sa isang malaking ibon. Lalong nangalisag ang balahibo sa katawan ko nang makarinig kami ng malakas at nakakatakot na matinis na tawa. Pagkatapos ay umaangil na parang halimaw. Tumayo siya sa kama at bubuksan na lamang ang bintana nang maalala ang mahigpit na bilin ko. Dahil doon ay agad kinuha ni Princess ang phone ko na iniwan ko doon at tinawagan si tatay. Hello, Ninong? Princess, ako to. Pauwi na kami. Papasok na kami dito sa Kakahuyan. Bilisan nyo, natatakot ako. Bakit? Ano nangyari? May naririnig akong parang malaking ibon na lumilipad sa labas. Tapos may boses akong naririnig. Nakakatakot yung tawa niya. Parating na kami. Huwag ka magbubukas ng bintana at pinto ha. Tay, may aswang na umaligid sa bahay. Bigla kaming napatakbo ni tatay. Tama ang hinala ko. Nang malapit na kami sa bahay, ay nakita namin sa bubong ang umaaligid na isang manananggal. Kinuha ni tatay ang tirador na nakasabit sa bewang nito, saka ginamit na bala ang mga binilog nitong pinagsama-sama ng mga pangontra ng aswang. Pagkatapos ay tinirador niya ang aswang. Princess! Buksan mo ang pinto! Saktong pagpasok namin sa bakuran, ay binuksan nito ang pinto at agad kaming pumasok sa loob. Nang tingnan ko si Princess, ay nanginginig at namumutla ito sa takot. Nakalapit ba siya dito? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Ayos lang ako. Pero ano po ba yung narinig ko? Parang may sumigaw. Manananggal, iya. May umaaligid na manananggal sa bubong nitong bahay. Po? Manananggal? Oo. Hindi niya lang magawang makalapit kahit sa bintana dahil sa mga nakasabit na pangontra. Mukhang naubos na ang insenso natin. Sige po, gagawa po ako agad. Tulungan na kita. Lumipas ang mga araw at unti-unting naghilom ang mga sugat sa mukha at katawan ni Princess.
unti-unti rin lumalabas ang totoo at magandang mukha nito na tinago ng dinanas na karahasan. Doon ko lang din napansin na mas gumanda si Princess ngayon. Malayo sa princess na nakilala ko noon. Chubby, puro tagyawat ang mukha at hindi marunong mag-ayos. Ugly duckling kung tawagin ko siya noon. Kapag gusto ko siyang asarin, minsan tokneneng dahil mahilig itong kumain nun. Ngayon ay napakaganda na nito. Makinis ang mukha. Itim na itim ang buhok at unat. Kahit walang make-up ay lumulutang ang kagandahan. Ngayon ko lang din napansin na maganda ang pares ng mga mata nito at matangos ang ilong. Ang mga labi naman ito'y natural na mapula. Nung dumating dito sa amin si Princess, ay humpak ang mga pisngi nito at nangangayayat. Ngunit ngayon sa loob lamang ng maikling panahon, ay nagkalaman na ito kaya mas lalo itong gumanda. At habang tinitingnan ko siya, hindi ako makapaniwala na ang ganito kaganda at kabait na babae ay kayang saktan at bugbugin ang asawa nito. Pero aaminin ko, hindi naging madali sa akin na mag-adjust sa pagdating ni Princess. Dahil may mga pagkakataon pa rin na nakakalimutan ko na may babae na kaming kasama dito ni tatay. Tay, pupunta pa ba ako sa shop? Good morning! Gising ka na ba? Dahil bagong gising lang ako, pupungas-pungas pa ako nang bumaba mula sa kwarto ko at dumiretso sa kusina. Natigilan ako nang makita ko si Princess na natigilan sabay baba ng tingin sa katawan ko. Bigla akong natakpan ng harap ko nang maalala na naka-boxers lang ako. Sa inis ko ay tumawa ito ng malakas. Kaya napatakbo ulit ako sa taas, saka nagbihis at bumaba ulit. Huwag mo akong simulan ng pangasar ah. Tandaan mo, ikaw ang pikon sa atin noon pa. Napaka-defensive mo. Wala naman akong sinasabi. Wala nga, pero yung tawa mo naman. In fairness ha, mukhang may gandang nagawa yung, alam mo na, yung ginagawa mo nung nahuli kita sa kwarto ni Ninong na nag-aano habang yung nanonood ng porn. Abot? Hoy, Tokneneng, para sabihin ko sa'yo ah, matagal ng extra large to. Hindi dahil doon. Talaga ba? Baka nagpalaki ka lang sa doktor kasi naaalala ko. Longganisa lang yan. Hoy, kapal ng mukha mo. Sa halip na mainis, ay natigilan na lang ako at napangiti habang pinagmamasdan ko siyang tumawa ng malakas. Napabuntong hininga ako at umupo sa harap ng mesa. Maya-maya, matapos nitong mahimasmasan sa sobrang tawa, ay naupo ito sa bakanting silya sa harap ko. Bumilis ang pintig ng puso ko nang nagpangalumbaba ito at ngumiti sa akin, saka tiningnan din ako. Mas bagay sa'yo nakangiti. Mas lalo kang gumaganda. Aba, himala. Tinawag mo akong maganda. Eh dati kung hindi Tokneneng, ugly duckling o kaya pangit ang tawag mo sa akin. Siyempre, nangaasar lang ako sa nun. Paano? Tinatawag mo akong tukmol. Eh tukmol ka naman talaga eh. Alam mo ba ang ibig sabihin ng tukmol? Yun ang tawag sa mga taong tamad, walang silbi o walang alam. Ang tamad-tamad mo nun kaya palaging nagrereklamo si Ninong kay Daddy eh. Hindi ka tumutulong sa gawain bahay tapos tamad ka rin mag-aral. Di yata talaga ako para sa pag-aaral eh. Matalino ka naman eh. Wala ka lang tiyaga nun. Tingnan mo nga sa math, di ba? Lagi ang taas ng score mo. Pero okay ka na ba? Ay, oo. Okay na. Nakakalimutan ko na unti-unti ang nangyari. Ayoko na rin balikan pa eh. Mas gusto ko na lang na umusad sa buhay. Sana hindi ako matuntun ni Eddie dito. Matuntun ka man niya dito, hindi niya magagawa dito ang ginagawa niya sa'yo. Dito ka pinanganak. Bayan mo to kaya ipagtatanggol ka ng mga tao dito, lalo at kilala pa rin ng daddy mo dito hanggang ngayon. Natatakot lang ako, Richard. Paano kapag dumating siya dito na wala kayo at makuha niya ako?
Di mangyayari yun, Princess. Hindi kita ibibigay sa kanya. Bahay mo na to at kami na ang pamilya mo. Hindi kami papayag ni tatay na makuha ka niya, no? Salamat, Richard. Sige na. Pagkatapos natin mag-almusal, tulungan kita sa mga gawain dito sa bahay. Kusinera ka lang dapat dito pero pati paglilinis ginagawa mo na. Tapos pumunta tayo sa bayan para mamalengke, ha? Okay. Napahinto ako sa ginagawa kong paglagari nang mapansin ko ang tatay ko. Tahimik ito habang nakaupo at ngumunguya ng nganga. Pagkatapos ay nakapikit ito habang hawak ang pendant ng suot na medalyon. Nang hindi ako makatiis, ay lumipat ako at nag-usisa. Dahil alam ko na kapag ganun, ay kausap nito ang kanyang bantay. Tay, may problema ba? Nagdadasal lamang ako, anak. Tila may gustong ipaiwatig ang mga espiritu. Ano pong ibig niyo sabihin? Isang biyaya ang parating ngunit pagdadala din yun ng matinding panganib. Kanino po yung biyaya na yun? Sa atin po ba? Kay Princess, nagdadalang tao siya. Po? Yun ang binubulong sa akin ng ating bantay. Kaya kailangan ay mas doble ang ating pag-iingat sa kanya. Malakas ang pang-amoy ng mga aswang sa mga babaeng nagdadalang tao. Asahan mo na ang mga panggugulo nila sa mga susunod na araw. Pero hindi lang ang panganib ng aswang ang naghihintay sa kanya, maging ang kanyang asawa. Gagawa siya ng matinding gulo at kapag hindi natin siya prinotektahan, may mangyayaring masama kay Princess. Naintindihan ko po. Sasabihin na po ba natin sa kanya? Huwag natin siyang pangunahan. Ang gawin mo mula bukas ay manatili ka sa bahay at bantayan mo siya. Doon mo gawin ang mga trabaho mo dito. Opo, tay. Matapos iyon ay bumalik na ako sa trabaho. Mga mahigit 1 oras din ang lumipas. Napangiti ako matapos huminto sa paglalagari ng kahoy nang makita na parating si Princess. Dala ang pagkain namin para sa tanghalian. Lumingon ako sa tatay ko matapos akong sikuhin ito ng mahina. Anak, dahan-dahan sa pagngiti. Nahalata ka na may gusto sa kanya eh. Tay naman, no? Di Ay naku anak, kilala kita. Sa dami ng mga dalaga nagpapapansin sa iyo dito, kahit kailan, hindi ka tumingin at ngumiti ng ganyan sa isang babae. Tanging kay Princess lang. Tatay talaga, Ano nung napapansin niyo eh. Hindi kita adlangan kung talagang gusto mo siya. Kaya lang, kailangan tibayin mo ang loob mo. Alam mo naman ang problema niya. Komplikado pa ngayon ang buhay niya. Wala naman po akong balak dumagdag sa problema niya, tay. Gusto ko siya. Kahit ng mga bata pa kami. Hindi ko lang inasahan na babalik ang nararamdaman ko nung bumalik din siya. Ninong! Richard! Heto na yung pagkain nyo. Sakto, gutom na ako. Ikaw, kumain ka na? Oo, bago ako umalis, kumain na ako. Anong niluto mo? Yun, nadali mo. Tara tay, kain na tayo. Kinagabihan ng araw na iyon, nagkataon na ginabi kami ng uwi dahil sa pagkakaantala ng delivery ng mga orders na furniture sa aming mga kliyente. Ayon mismo kay Princess, habang nanonood ng TV at naghihintay sa aming pag-uwi, ay may narinig daw siyang tinig sa labas. Hininaan pa daw niya ang volume ng TV at pinakinggang mabuti. Princess, anak, halika nga dito. Tulungan mo ako dito sa mga dala ko. Ninong? Princess, halika muna dito at lumabas ka riyan. Bubuksan na sana nito ang pinto pero nag-alangan nito nang maalala ang mahigpit kong bilin. Hindi na dapat nito bubuksan ang pinto nang muling narinig ni Princess ang boses ni tatay na galit. Princess, ano ba't ang tagal mo dyan?
Halika, sabi dito sa labas eh. Opo, nandyan na po, Ninong. Mabilis na lumabas ng bahay ng bakuran si Princess. Nagtaka pa daw siya dahil pagdating doon ay wala doon sa labas si tatay. Ninong? Ninong, nasa na kayo? Nang hindi nakita ni Princess sa tapat ng bahay si tatay, ay naglakad-lakad pa daw siya sa paligid para hanapin ito. Kaya naman, gano'n na lang ang kanyang pagtataka nang hindi niya makita ang hinahanap. Hanggang sa biglang nag-ring ang kanyang phone at sinagot iyon nang makitang ako ang tumatawag. Hello, Richard? Nasaan ka? Pauwi na. Eto, maglalakad na papunta dyan. Ang akala ko sa shop ka matutulog. Hindi ka kasi sumabay kay Ninong pauwi eh. Ano sinasabi mo? Si Ninong kasi, nandito na. Tinawag nga ako eh. Nagpapatulong at marami daw siyang dala. Kaso, wala na nandito sa paligid. Hinahanap ko. Saan kaya nagpunta yun si Ninong? Princess, ano bang ibig mong sabihin? Nandito si tatay at kasama ko. Sabay kaming umuwi galing sa pag-deliver namin ng mga orders. Ha? Talaga ba? Seryoso ka? Pero rinig na rinig ko talaga na boses ni Ninong yun. Madali ka, anak. Pumasok ka sa bahay ngayon din. Dahil hindi ako narinig mo. Nilalansi ka ng aswang at ginaya niya ang boses ko. Pumasok ka na, bilis! Parating na kami! Ang kwento sa akin ni Princess ay napatingala siya sa mga puno nang marinig ang isang nakakakilabot na tawa. Nang itapat ang flashlight ng hawak na phone, gano'n na lang ang takot na kanyang naramdaman nang makita ang isang aswang. Isang manananggal at nagtatago ito sa makapal na mga sanga ng mataas na puno. Richard! Aswang! May manananggal! Tumakbo ka na, bilis! Mabilis na tumakbo si Princess nang lumipad palapit sa kanya ang manananggal. Halos madapa siya sa bilis ng pagtakbo. Ngunit naabutan pa rin siya ng aswang at nahawakan sa balikat. Wag! Layuan mo ako! Demonyo ka! Napasigaw ng malakas si Princess kasabay ng pagpupumiglas nito ay natumpa ito sa lupa. Nahawakan siya sa leeg ng aswang at nagtangka na kagatin at hawakan sa tiyan para dukutin ang laman loob niya, pero nanlaban si Princess. Wag! Layuan mo ako! Halos panawan ng ulirat si Princess dahil sa takot ng makita ng malapitan ang nakakatakot nitong mukha. Nanlilisik ang mga mata, makapalang kilay na parang isang demonyo, habang umaagos ang dugo mula sa bibig nito. Makapalang kulay itim at magulong buhok nito. Ang mga pakpak nito ay animo gaya sa isang paniki. Ang mga tenga nito ay mahaba at patulis. Matutulis din at mahaba ang mga kuko sa kamay at mga pangil nito. At ang ibang parte ng bituka nito ay nakalawit mula sa loob ng katawan nito. Diyos ko! Iligtas niyo po ako! Sinabunutan ni Princess ang aswang at sinubukan nitong suntukin ng ilang beses sa mukha. Pagkatapos ay dumakot siya ng lupa at sinaboy iyon sa mata ng aswang. Nang mabitawan na siya nito, ay saka pa lang nakatayo si Princess at mabilis na nakatakbo. Pero agad nakabawi ang aswang at nahabol siya. Nang hawakan siya sa buhok nito, ay naabot ni Princess ang asin na nakalagay sa ibabaw ng bakod, maging ang bawang. Pagkatapos ay sinaboy nito ang asin at dinikit ang bawang sa mukha ng manananggal. Princess! Nang makarating kami, ay naabutan namin ni tatay ang panlalaban niya sa aswang. Mabilis kong kinuha ang sibat
na gawa sa kahoy at binato iyon sa aswang. Tinamaan ko ang aswang sa balikat, pagkatapos ay mabilis itong tumakas. Nang tumingin sa amin si Princess, ay napalis ang takot sa mukha nito at napangiti. Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya at walang pag-aatubiling niyakap siya ng mahigpit. Anak, nasaktan ka ba? Hindi naman po masyado. May sugat ka. Mukhang galing sa kuko ng manananggal. Halina't pumasok sa loob at nang magamot ko ang sugat mo. Pagdating sa loob ng bahay, ay agad naming pinaupo si Princess sa sofa. Pagkatapos ay mabilis naming hinanda ang mga gamit. Bata pa lang ay katulong na ako ni tatay sa tuwing manggagamot siya. Kaya kahit hindi sabihin, ay alam na alam ko ang gagawin. Paglaga ka ng dahon ng bayabas, bilis. Opo, tay. Agad akong sumunod sa inutos ni tatay. Nang matapos ihanda ang mga gamit nito, ay naupo ako sa harap ni Princess. Hinugasan ni tatay ang sugat ng tubig na pinakuluan sa dahon ng bayabas. Pagkatapos ay pinagpipit-pit niya ng bawang na nilagyan ko ng asin, kasama ng dinikdik na dahon ng malunggay at iba pang halaman na mabisang panggamot sa kagat o kalmot ng aswang. Pinahiran muna ni tatay ng langis na ginawa nito ang sugat ni Princess bago tinapal ang mga dahon at tinakpan ng gasa. Ninong, ano po yung mga nakalagay dito sa loob ng bote ng langis? Ang mga iyon ay kahoy ng sinukuan at kamangyan. Tapos bawang at yung mga bato na yon ay mga mutya o mga batong buhay. Hindi ito basta langis. May kasama itong dasal at orasyon. Kaya mabisa itong panggamot sa mga kagat at kalmot ng aswang. Mabuti na lang at mababaw lang ang galos mo. Ninong, salamat po ha. Pati na rin sa'yo, Richard. Pasensya na po kung sinuway kong mahigpit na bilin nyo. Wala kang kasalanan. Wala ka pa namang alam tungkol sa mga aswang eh. Hindi mo pa kabisado yung mga galaw nila. Isa sa mga paraan ng aswang, gayahin ang boses ng mga tao sa paligid ng gusto nilang biktimahin. Kaya mag-iingat kang mabuti. Dahil kahit kailan, hindi kita inutusan na lumabas kapag kumagat na ang dilim. Huwag kang basta maniniwala sa mga naririnig sa gitna ng kadiliman. Opo. O siya, sige at ako patang-pata na ang katawan ko sa maghapon na trabaho. Papahinga na ako. Good night, Ninong. Maraming salamat po ulit. Nang maiwan kaming dalawa ni Princess, ay ngumiti ako dito at parang bata na ginulo ko ang buhok nito. Pagkatapos ay tinabihan ko siya. Napatingin ako sa kamay ni Princess nang mapansin na nanginginig pa rin ang mga kamay nito. Nanginginig ka pa? Okay ka lang? Natatakot pa rin ako, Richard. Hindi ko makalimutan yung mukha ng manananggal. Mawawala din yan. Magdasal ka ng mataimtim. Sabi ni Ninong kanina, ginagaya ng aswang ang boses ng tao sa paligid na gusto niyang maging biktima. Ibig sabihin, ako talaga ang pakay niya. Bakit ako? Maaaring dahil bago ka sa paningin niya at isang dayo ang tingin niya sa'yo. O kaya mabango ka sa pangamoy ng aswang. Nakakatakot na tuloy kapag gabi. Kaya mo, bukas hindi na ako alis ng bahay. Dito na ako gagawa ng ibang orders para hindi ka na nag-iisa. Talaga? Oo naman. Baka rin kasi nalulungkot ka na dito na nag-iisa ka sa umaga. Nang hindi ako nakatiis, ay hinila ko siya palapit at niyakap ng mahigpit. Ang akala ko ay lalayo agad ito, pero sa halip ay gumanti ng yakap si Princess. Bagay na labis kong kinatuwa. Mas lalo nagdiwang ang damdamin ko nang isandal niya ang ulo sa balikat ko at tila doon nagpahinga. Ang sarap pala na may yumayakap sa akin na ganito. Nakalimutan ko na ang feeling na may naglalambing. Mula ngayon, kung gusto mo magpahinga o natatakot ka o nalulungkot, pwede ngayon makap sa akin kahit anong oras.
Sa mga nakalipas na araw, ay napansin ko na napapadalas ang pagsama ng pakiramdam ni Princess. May mga pagkakataon pa na kailangan ko pa siyang tulungan at alalayan sa pagluluto dahil madalas na nakakaramdam siya ng pagkahilo. Alam ko na ang dahilan ng lahat ng iyon ay ang pagdadalang tao niya. Hanggang isang umaga ay saglit ko siyang iniwan para pumunta sa shop at may kukunin akong materyales. Dahil wala ngang kasama sa bahay si Princess, ay umuwi ako agad pagkatapos bumili ng pansit na gustong-gusto nitong kainin. Pero pagdating ko doon, wala na si Princess na kanina ay iniwan ko lang na natutulog. Princess! Naiwan na bukas ang pinto sa harap ng bahay. Hinanap ko siya pero wala doon si Princess. Agad akong nakaramdam ng takot at pag-aalala sa kanya. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay at hinanap siya. Princess! Nasaan ka na? Princess! Hinanap ko siya sa paligid. Ngunit hindi ko nakita kahit ang anino nito. Mas dumoble ang pag-aalala ko. Alam na alam ni Princess na hindi siya pwedeng lumabas mag-isa, lalong-lalo na doon sa gubat. Hanggang sa isang malakas na sigaw ng pamilyar na boses ng babae ang narinig ko. Princess! Nasaan ka? Princess! Agad akong tumakbo at sinundan ang pinanggagalingan ng sigaw. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa takot nang makita ko si Princess na nakalupasay sa lupa. Sumisiksik ito sa puno habang umiiyak sa takot dahil may isang malaking itim na aso sa harapan nito. Nanilisik ang mga mata at umaangil habang tumutulo ang laway. Si Princess naman ay may hawak na putol na sanga ng kahoy at iyon ang ginamit nitong armas. Lumayo ka sa akin! Subukan mong lumapit, isasaksak ko talaga sa'yo to! Agad akong dumampot ng malaking bato at binato iyon sa malaking itim na aso. Tinamaan ito kaya mabilis itong napaatras. Gulat na lumingon si Princess sa akin at doon ako tumakbo palapit. Tinago ko siya sa likod ko at binunot ang itak. Ang harapin mong demonyo ka! Si Leona! Yung babaeng nakilala ko sa bayan! Naging malaking asong itim siya! Sinasabi ko na nga ba eh. Hanggang sa biglang sumugod agad sa akin ang aswang. Naitula ko palayo si Princess at ako ang natalunan nito. Nagpambuno kami ng malaking itim na aso at nabitiwan ko ang itak. Panayang tangka nito na sagpangin ako sa leeg. Pero napigilan ko iyon nang maabot ko ang isang malaking sanga ng kahoy at sinanggalan ko iyon sa bibig ng aswang. Pagkatapos ay hinila ko ang suot kong kwintas na may medalyon na isang mabisang pangontra sa aswang. Saka iyon dinikit sa noo ng malaking itim na aso. Dahil doon ay lumayo ito sa akin. Saka ko nadampot ulit ang itak at tinara ko iyon sa tagliran nito. Mabilis itong tumakbo palayo at sumuot sa makapal na halaman. Richard, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? Hindi naman. Ano bang ginagawa mo dito? Di ba iniwan kita sa bahay na natutulog? Oo nga. Pero bigla akong naalimpungatan kasi may narinig akong bumubulong sa tenga ko. Hindi ko alam kung sino. Naalala ko na bumangon ako at bumaba hanggang sa makalabas ng bahay. Nakita ko, naroon si Leona, yung babaeng nakilala ko sa bayan. Pagkatapos nun, wala na akong maalala matapos yun. Hindi ko alam paano ako nakarating dito. Namalayan ko na lang na nandito na ako tapos biglang naging malaking itim na aso si Leona. Mabuti na lang at hindi ako nahuli ng dating.
Kailangan talaga mas doblehin pa natin ang pag-iingat. Halika na, umuwi na tayo. Eksaktong katatapos lang ng ginagawa kong furniture ay siyang dating naman ni tatay mula sa bayan. Habang si Princess naman ay kakatapos lang din magluto. Mula doon sa labas ay naaamoy namin ang mabangong niluto nito. Bigla ay nakaramdam ako ng gutom kahit na kumain kami ng merienda kanina. Naku, napakasarap naman ng amoy na yan. Ay, Ninong, nariyan na po pala kayo. Sakto katatapos ko lang po magluto. Maligo na ho muna kayo para kapag kumain na tayo, presko na ang pakiramdam nyo. Magpupunas lang muna ako ng katawan at maghuhugas ng kamay. Gutom na ako. Bigla akong ginutom sa naaamoy ko pagpasok dito sa bahay. Para pagkatapos ko maligo, matutulog na rin ako. Sige po, maghahain na ako. Richard, maghugas ka na rin ng kamay mo. Nang makaupo kami ni tatay, ay saka hinain ni Princess ang pakbet Tagalog at pritong isdang tilapia. Namilog ang mga mata ko, kaya agad kaming nagsimula ng kumain. Masarap magluto si Princess. Mula nang maging kusinera namin ito, ay mas tumaba ako. Sarap. The best ka talaga. Kaya tumataba ako mula nang dumating ka eh. Sarap mo magluto. Huwag ka nang aalis dito ha. Salamat naman po at nagustuhan nyo. Nga pala, may tanong ko lang. Ikaw ba may balak pang umalis dito? Kung hindi nyo ho ako palalayasin dito, Ninong, dito na talaga ako. Ibig sabihin, wala ka na talagang planong umalis dito? Masaya na ako dito kasama kayo, Ninong. Mabuti kung ganon. Lumito ka hanggat gusto mo. Yak na matatahimik na ang daddy mo dahil alam niya na nasa mabuti kang kamay. Ay, teka. Ubus na pala itong laman na mangkok. Lalagyan ko po ng ulam. Agad itong tumayo para maglagay pa ng ulam. Ako naman, dinala ko na ang kaldero ng kanin at pinatong iyon sa mesa. Kakalapag lang ni Princess ng ulam nang bigla itong mahilo at muntik ng matumba. Mabuti na lang at mabilis akong nakaalalay. Oh, Princess, okay ka lang? Biglang umikot ang tingin ko eh. Paupo ka muna at uminom ng tubig. Bukas sa bukas din magpapasama ako dito kay Richard at pumunta kayo sa doktor. Marahil dyan sa kondisyon mo kaya ka naihilo. Okay lang naman po ako, Ninong. Di mo ba napapansin ang sarili mo nitong nakaraang araw? Palaging masama ang pakiramdam mo. Nahihilig ka sa maasim na pagkain at panahihilo at suka mo. Oo nga po, napansin ko rin. Nagtataka nga po ako dahil hindi naman din ako sakitin. Buntis ka, Iha. Kinabukasan ay pumunta nga kami sa OB-GYN para magpa-check up. Kumpirmado, tama si tatay. Buntis nga si Princess. Doon ay in-ultrasound si Princess. Nakita ko ang saya sa mukha nito nang marinig naming pareho ang heartbeat ng bata. Parang ako ang totoong ama dahil mas excited pa yata ako kumpara dito. Sa kabila ng ngiti ay baka sa mata nito ang lungkot at takot. Matapos itong suriin ng doktor sa isang pribadong silid, ay kasunod nitong lumabas si Princess. Inayos pa nito ang damit na bumalik sa upuan at tumabi sa akin. Dok, kumusta na ho siya at yung baby? Wala ho kayong dapat ipag-alala sa misis nyo. Malusog silang mag-ina. Narinig nyo naman kanina ang lakas ng heartbeat niya. Ano ho ang mga bawal sa kanya? Limitahan ng kape. Okay na siguro yung mga once a day lang. Iwasang kumain ng mga karne na halos hindi luto gaya ng steak. Bawal din sa kanya yung mga hilaw na itlog. Kailangan yung mga lutong-luto. Pati yung mga sushi, hilaw na talaba at mga clams. At huwag niyong masyadong papagurin si Mrs. ha, Mister? Okay lang ang maglabing-labing pero hinay-hinay lang.
At kailangan iwas stress, huwag masyadong magpapakapagod at kumain ng mabuti, Mrs. Opo, Doc. Salamat po. Magkita tayo sa next check-up mo, ha? Ingatan mo yung sarili mo at saka si baby. Nang makalabas kami sa klinik, ay doon bumulalas ng iyak si Princess. Mabilis ko siyang niyakap ng mahigpit at inalo. Ramdam ko ang magkahalong tuwa at takot mula sa kanya. Kaya naman pinaramdam ko ng mga sandaling iyon na hindi siya nag-iisa. Anong gagawin ko, Richard? Paano ko bubuhayin ng batang to? Ayokong malaman ni Eddie na buntis ako dahil baka mas lalo niya akong hanapin at kunin. 2 beses na akong nakukunan dahil sa pambubugbog niya. Ayoko nang mawala ulit ngayon ang anak ko. Hindi na mangyayari yung kinatatakutan mo. Nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Ako ang tatayong ama niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Makakuhin ko ang bata na parang akin. Kung papayag ka. Richard, ayokong maging Mamaya sa bahay. Doon tayo mag-usap. Halika na. Umuwi na tayo. Habang naglalakad kami, ay huminto ito at may inamoy. Pagkatapos ay lumingon ito sa paligid. Hinahanap ang pinanggagalingan ng amoy ng masarap na pagkain na iyon. Ang bango! Amoy lumpiang toge! Gusto ko noon, Richard! Sige, bili tayo. Doon yung naamoy mo yung lugawan na yon. Ayun, sa kalugaw! Bili tayo ng lumpiang toge. Samahan mo na rin ng tokot baboy at lugaw. Palagyan mo ng dahon ng sibuyas at fried garlic, ha? Tapos nilagang itlog, saka chili sauce. Pasusunod po, ma'am. Dito ka lang ha. Babalik ako agad. Bibili lang ako. Iniwan ko si Princess para bumili ng lugaw nito. Habang naghihintay sa order kong pagkain, wala akong kamalay-malay sa nangyayari. Ang kwento sa akin ni Princess, habang hinihintay ako nito, ay biglang may lumapit na lalaki at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Nanlaki daw ang mga mata niya sa gulat nang makita ang abusadong asawa. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit habang mahigpit ang kapit nito kay Princess. Pagkatapos ay nagsimulang magtalo ang dalawa. Sinasabi ko na nga ba't dito lang kita makikitang babae ka eh. Bitiwan mo ako, Eddie! Halika na, umuwi na tayo. Hindi ako sasama sa'yo! Hiwalay na tayo! Walang maghihiwalay. Hindi ako papayag na umalis ka. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, uuwi na tayo. Hindi ako sasama sa'yo! Ayoko na sa'yo! Hindi na kita mahal! Tapos na ako sa panahon na naging mahina ako at hinahayaan ko lang na bugbugin mo ako! Ah, ganun ah. Malakas na ang loob mo. Richard! Napakunot noo ako nang bigla akong makarinig ng isang sigaw ng babae. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita si Princess na takot ang muka habang hawak ito ng isang lalaki sa kamay. Galit na galit ito at biglang sinampal ng malakas si Princess. Gumanti naman ito ng sampal at hinampas ng malakas sa mukha ang asawa gamit ang bag nito. Bigla akong iniwan ang binibili ko at tumakbo. Habang palapit ako, ay nakita kong sinampal pa nito ng 3 magkakasunod si Princess. Pagkatapos ay sinuntok at tinamaan sa braso. Nang akma itong maninipa, ay doon ako dumating at inunahan ko ito. Sinipa ko ito sa sikmura pagkatapos ay sinuntok din ng 3 magkakasunod si Eddie. Tama na, Eddie! Tama na! Taran, sino ka ha? Kang nangingialam dito, asawa ko to! Gago ka pala eh. Kung asawa mo siya, bakit mo sinasaktan? Wala ka nang pakialam doon. Gagawin ko kung anong gusto ko sa kanya dahil asawa ko siya. Ang sabihin mo, duwag kang hayop ka. Dahil babae lang ang kaya mo. Sige, subukan mo ako. Ako ang harapin mo. Tama na, Richard. Pakiusap. Huwag mo na siyang patulan. Pulis siya.
Baka kung anong gawin niya sa'yo. Hindi ako natatakot sa kanya. Ano? Siya ba? Siya ba ang pinagmamalaki mo? Kaya malakas na ang loob mong labanan ako ah. Sinasabi ko na nga ba't may lalaki ka eh. Alam ng Diyos na wala akong lalaki sa loob ng 5 taon na pagsasama natin. Kahit na palagi mo akong binubugbog at minababoy. Naging tapat ako sa'yo. Pero mas mabuti nga naman lalaki na lang ako. Dahil kahit sinong babae ang maging asawa mo, mas gugustuhin niya lang sumama sa ibang tao na mas kaya silang pahalagan at irespeto kaysa manatili sa demonyong tulad mo. Ano nangyayari dito? Princess, ito ba ang asawa mo? Opo, Ninong. Hoy tanda! Huwag kang makialam dito ha. Baka hindi mo nalalaman kung sino Hindi pinatapos ni tatay ang pagsasalita ni Eddie at biglang hinampas ng hawak nitong tungkod sa balikat. Sa likod, tiyan, braso, mga hita at sa ulo. Kahit ang makatayo ay hindi nito nagawa. Nang akmang bubunot ito ng baril, ay hinataw ng mabilis ni tatay ng tungkod ang kamay nito. Hoy, wala ka sa lugar nyo. Wala akong pakialam kung pulis ka. Kung doon sa inyo naghahari-harian ka, pues hindi pwede dito yung asal mo. Umuwi ka na dahil hindi ko ibabalik sa'yo ang inaanak ko. Nagkamali ka na sinaktan, bata. Dahil baka kapag natuwa ako sa'yo, baka umuwi ka ng Maynila na inuuod ang loob ng tiyan mo. Huwag mo akong aamunin, ha? Richard, iuwi mo na si Princess. Ako nang bahala dito. Princess! Bumalik ka dito! Prince! Subukan mong tumayo dyan. Kung hindi lulumpuhin kita. Maingat kong dinampian ng cold compress ang mga pasa nito sa mukha. Nakaramdam ako ng awa habang pinagmamasdan si Princess. Habang ang puso ko naman ay nagngingit-ngit sa galit para sa Eddie na iyon. Naroon kami sa kwarto niya at nakaupo ito sa kama. Masakit pa? Oo. Dapat ako lumayo sa tabi mo eh. Para sinama na lang kita sa lugawan. Dami kasing tao sa loob kaya naisip ko na baka mahilo ka lang dun eh. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Nakita mo naman nung unang dating ko dito, mas malala pa ang itsura ko. Sanay na ako. Hindi dapat kinakasanayan yung ganitong klase ng pang-aabuso. Ito na ang uling beses na masasaktan ka niya. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi kita pababayaan. Hindi na kita ibabalik sa hayop na yun. Kaya ni sinabi ko sa'yo kanina, aakuin ko ang bata. Ako ang kagigis na niyang ama. Nahalagaan ko kayong dalawa. Richard, hindi mo obligasyon to. Alam ko, pero gusto kong maging obligasyon to. Kung hindi niya kaya magpakaasawa at ama sa inyo, ako gagawa nun. Bakit mo ba ginagawa to? Di pa ba halata? Mula nang dumating ka dito, nagkaroon na ng ibang kulay ang buhay ko. Masaya ako nakikita at nakakasama ka. Masaya ako kapag masaya ka at mas doble ang sakit na nararamdaman ko kapag nasasaktan ka. Mga bata pa lang tayo, gusto na kita. Hindi ko akalain na pagbalik mo sa buhay ko, mabubuhay din yung dating pagtingin ko sa'yo. Princess, mahal kita. Mahal na mahal. Pero kasal pa rin ako kay Eddie. Wala akong pakialam. Maghihintay ako hanggang sa maging legal yung paghihiwalay nyo tapos pakakasalan kita. Pero Rich, Hindi ko pinatapos ang sinasabi ni Princess at hinalikan ko ito sa labi. Sa halip na itulak ako, ay hindi ito kumibo na parang nakikiramdam. Maya-maya ay nilayo ko ang aking mukha at sinalubong namin ang tingin ng isa't isa. mali ito, Richard. Ang alin? Tayo? Bakit? Naman tama. Naroon ka nga sa asawa mo pero halos patayin ka sa bugbog. At hindi asawa ang tingin niya sa'yo, kundi isang bagay na pag-aari niya. Gagawin niya ang gusto niya sa'yo kahit ayaw mo. Hindi ka nire-respeto. Hindi lang bilang babae, kung hindi bilang tao. Yun ba ang tama sa'yo?
Dahil kung yun nga, dito na lang ako sa sinasabi mong mali. Oo, siguro nga mali dahil kasal pa kayo. Pero wala akong pakialam. Dahil mas importante sa akin na ligtas ka dito sa piling ko. Natatakot ako. Hanggat nandito ako, wala kang dapat ikatakot. Okay? Kaya kong harapin ang kahit na sino para sa'yo. Hindi karapat-dapat na ganun yung trato sa'yo ng Eddie na yun. Maganda ka at mabuti kang tao. Deserve mo yung taong mas kaya kang mahalin at alagaan. Yung ituturing ka na hindi lang bilang prinsesa, kung hindi isang reyna. Yung taong igagalang ka bilang babae at irerespeto ka bilang tao. Princess, kaya kong ibigay yun sa'yo. Sa baby mo. Natin. Palalakihin natin siya na puno ng pagmamahal at malayo sa karahasan. Halagaan ko kayong dalawa. Magiging mabuting asawa at ama ako sa inyo. Nang muli ko siyang halikan, nagdiwang ang damdamin ko nang sa wakas ay gumanti na ito ng halik at yumakap ng mahigpit sa akin. Mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na ibibigay at ipararanas ko kay Princess ang klase ng pagmamahal na nararapat sa kanya. Hello, mahal ko? Hello, mahal. Kababalik lang namin ni tatay galing sa pag-deliver. Pauwi na kami dyan. Sige, maghahain na ako ng mesa. Nakasarado na ba yung mga bintana at pinto dyan sa bahay? Oo, kanina pa. Hintayin mo kami ha. Okay, sige. Nang matapos kaming mag-usap, ay napalingon ako kay tatay nang humawak ito sa braso ko. Nagtaka ako dahil may takot sa mukha nito. Habang ang mga paa ay mabilis ang bawat hakbang. Magmadali tayo, anak. Kailangan makarating tayo agad sa bahay. Bakit po? May binulong sa akin ng bantay. May nakaambang panganib sa buhay ni Princess. Nagmadali kami sa pag-uwi. Ang hindi ko alam na matapos naming mag-usap ni Princess ay doon na dumating ang panganib na tinutukoy ni tatay. Ayon kay Princess, nasa kusina ito at naghahanda na ng mesa nang may biglang malakas na kumalabog sa pinto. Sino yan? Lumabas ka dito, Princess! Buksan mo tong pinto! Diyos ko, si Eddie! Buksan mo, sabi to eh. Nakaramdam ng takot si Princess nang tuluyang masira ni Eddie ang pinto. Napaatras siya at pasimpleng kinuha ang 2x2 sa sulok. Napatingin siya sa hawak na baril nito. Nakalaunan ay agad na tinutok sa kanya. Habang ang mukha ay galit na parang sinapian ng demonyo. Anong akala mo, hindi kita maahanap ha? Mabuti na lang at nilapitan ako ng kaibigang mong si Leona. Lumayas ka na dito, Eddie! Pinapahamak mo lang ang sarili mo! Dahil hindi taong nakausap mo kung hindi isang aswang! Aswang! Mas matakot ka sa akin dahil mapapatay talaga kita kapag tumanggi ka na naman sumama sa akin. Ilang beses ko bang kailangan sabihin na tapos na tayo? Hiwalay na tayo! Hindi ko na kayang sikmurain ang mga pananakit at pang-aabuso mo sa akin! Papatayin muna kita bago ka mapakinabangan ng ibang lalaki. Bakit? Ha, Eddie? Masakit ba sa ego mo? Hindi ka makapaniwala na kaya kitang palitan? Anong akala mo? Na magiging kawawa ako kapag nilayasan kita? Na para bang sa'yo umiikot ang buhay ko? Nagkakamali ka! Matagal na kitang hindi mahal. Matagal nang huminto ang mundo ko sa pag-ikot sa'yo. Mula ng unang araw na pinagbuhatan mo ako ng kamay, hindi na asawang tingin ko sa'yo, kundi hayop! Pero sa kabila ng lahat, nanatili ako sa tabi mo at hindi kita iniwan sa pag-asa na magbabago ka. Pero hindi! Naturingan kang pulis at nakapagpatupad ng batas, pero ikaw mismo ang lumalabag doon! Talagang matapang ka, ha? Akma sanang sasampalin ni Eddie si Princess nang mabilis nitong nadampot ang kutsilyo
at tinutok iyon. Nagulat ang lalaki sa ginawa nito. Maya-maya ay umagos ang luha ni Princess, sabay hawak sa puson. Subukan mong saktan ulit ako dahil mapipilitan akong saktan ka. Huwag mong isipin na hindi ko kaya dahil lahat gagawin ng isang ina para lang protektahan ang kanyang anak. Ah, buntis ka? Oo! At hindi ko hahayaang mawala na naman to dahil sa pambubugbog mo. Ipapanganak ko ang baby ko at sisiguraduhin kong hindi ikaw ang kikilalanin niyang ama. Ayokong lumaki siya at malaman na abusado at demonyo ang tatay niya. At sino ang kikilalanin ng ama niya? Ang lalaking yon? Oo! Dahil mas karapat dapat siya kesa sa'yo. Punyeta ka, papatayin talaga kita. Walang sino mo nang pwedeng makinabang sa'yo. Biglang napatungo si Princess nang paputukin ni Eddie ang baril. Agad niyang dinampot ang kahoy at malakas iyong pinalo sa lalaki. Agad tumakbo si Princess palabas pero naabutan siya ni Eddie. Hinablot nito ang kanyang buhok sabay hagis dito at tumama siya sa mesa. Agad lumapit si Eddie at sinampal siya ng malakas ng 2 beses. Muli nitong hinablot sa buhok si Princess pagkatapos ay kinaladkad palabas ng bahay. Habang pilit pumipiglas ay nadampot nito ang isang malaking bato. Nang sapilitan siyang patayuin ni Eddie, ay agad niyang pinukpok iyon sa ulo at nabitawan siya nito. Gago kang babae ka, papatayin kita. Sinabi ko nang hindi na ako natatakot sa'yo. Princess! Dahil napunta sa akin ang atensyon ni Princess, nahablot itong muli ni Eddie sa buhok, sabay sampal ng malakas dito. Tila hindi pa nasiyahan dahil sinekmuraan pa nito si Princess, kaya agad itong napahiga sa lupa. Magkahalong galit at pag-aalala ang naramdaman ko. Mabilis akong tumakbo palapit at agad na sinuntok si Eddie. Sinubukan akong tutukan ito ng baril pero agad kong natabig ang kamay nito. Sinuntok ko siyang muli ng 2 magkasunod pero nakabawi ito at nakagante ng isang suntok sa mukha sa akin at sa tiyan. Pagkatapos ay sinipa ako ni Eddie kaya bumagsak ako sa lupa. Eddie, tama na! Ito ba ang pinagmamalaki mo, ha? Ito ba? Aray! Hindi na ituloy ni Eddie ang sinasabi dahil agad ko itong nasipa sa tiyan. Pagkatapos ay bumangon ako at sinuntok ito ng 3 magkakasunod sa mukha. Nagpambuno kami at nagkagulong-gulong sa lupa. Muli kaming nagkapalitan ng suntok hanggang sa pareho kaming bumagsak sa lupa. Layuan mo ang asawa ko. Maaaring ikaw nga ang asawa sa papel. Pero mula nang pinili mong saktan si Princess, dun palang ikaw na mismong nag-alis ng karapatan sa sarili mo bilang asawa niya. Kaya ikaw ang lumayo sa kanya. Hindi mo pwedeng kunin ang asawa ko. Pasensya na pare. Nakuha ko na. Ako ang pinili, hindi ikaw. Hayop ka! Hayop ka! Masayop ka! Mas masaol ka pa sa hayop pagkatapos ng mga kahayupang ginawa mo sa kanya. Hindi ka tao, demonyo ka. Kaya hindi mo mababawi sa akin si Princess. Tama na, Richard! Kailangan na natin pumasok sa loob. Si Leon ang nagdala sa kanya dito. Tsak, nasa paligid lang din siya. Richard, nasa paligid lang ang aswang. Halika na, iwan na natin siya dyan. Tumakbo ka na, Eddie! Takbo! Mapapahamak ka! Maniwala ka sa akin, aswang ang babaeng nakausap mo kanina! Umalis ka na! Lumayas ka na dito. Hindi mo alam kung gano'ng kapanganib ang lugar na to. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na! Halika na, Richard! Narin na siya!
Mabilis akong nilapitan ni Princess at inalalayang tumayo. Nagmadali kaming tumakbo palapit ng bahay. Kasunod noon ay biglang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril. Richard! Anak! Napaluhod ako sa lupa matapos tamaan ng bala sa likod sa bandang balikat. Nang lumingon ako, ay nakita ko na lang na nakatutok ang baril nito sa akin. Ngunit ang sumunod na nangyari ang hindi namin inaasahan. Biglang dumating ang manananggal at sinunggaban si Ed at kinagat sa leeg. Ah! Ah! Tulong! Maligno! Ninong, si Eddie! Hindi pa nasiyahan ng manananggal at bigla nitong dinukot ang tiyan nito. Agad kinuha ni tatay ang kahoy na sibat pagkatapos ay umusal ng panalangin sa Latin. Matapos iyon ay tumakbo ito palapit sa aswang. Bago pa makalapit si tatay, ay nakita na ito ng aswang at agad sinugod ang tatay ko. Sinabuyan nito ng asin ng aswang at holy water. Richard, sunugin niyo ang kalahati ng katawan niya. Bilis! Habang nilalabanan nito ang aswang, ay inalalayan naman ako ni Princess at hinanap namin ang kalahati ng katawan ng manananggal. Nang makita namin ito sa likod ng isang malaki at mataas na puno, sa tulong ni Princess ay binuhos nito ang kinuha kong gasolina at pagkatapos ay sinindihan nito. Lilipad sana papunta sa amin ang manananggal, pero agad iyon nasibat ni tatay at tinamaan sa dibdib. Pagkatapos ay kinuha nito ang baril ni Eddie at binaril ito ng 3 beses ang aswang. Agad itong nahulog sa lupa at makailang sandali pa ay tuluyan nang namatay. Matapos iyon, ay agad kaming bumalik ni Princess. Akma nitong lalapitan si Eddie, pero pinigilan ko iyon nang makitang wakwak ang siya nito at binawian na ng buhay na dilat ang mga mata. Eddie! Isang buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Eddie at ang aswang. Mula noon ay natahimik na si Princess maging ang bayan namin. Isang hapon, paglabas ko ng bahay, ay naabutan ko siyang nasa hardin at nagmamasid sa paligid. Mahal, ayos ka lang ba? Oo, nagpapahangin lang ako. Kumusta na palang balikat mo? Masakit pa ba yung sugat mo? Hindi na, ayos na. Magaling na to. Nilapitan ko si Princess at hinawakan ko sa kamay. Nang maupo ako sa mahabang upuan na gawa sa kahoy, hinila ko siya at pinaupo ko sa hita ko. Pagkatapos ay marahan kong hinimas ang maliit pa nitong tiyan. Napansin ko mula nung mamatay si Eddie, di mo na siya binabanggit pa. Wala na siya. Hinayaan ko lang na matahimik na rin siya. Kahit kailan hindi mo pa sinabi sa akin kung anong naramdaman mo nung nawala siya. Tapatin mo nga ako, mahal. Gusto ko lang maging totoo ka sa akin. Di naman ako magagalit. Mahal mo pa rin ba siya? Pagkatapos mawala ni Eddie, may mga pagkakataon na naririnig kitang umiiyak eh. Matagal ko na siyang hindi mahal. Kahit na ganun siya, hindi ko kailanman hiniling na mapahamak siya. Aaminin ko, tinutukan ko siya ng kutsilyo pero pangdepensa ko lang yun para hindi niya kami masaktan ng baby ko. Pero kahit nananakit siya, hindi ko ginusto na mamatay siya sa ganung paraan. At kahit na ganun siya, asawa ko pa rin siya. Nalulungkot lang ako na
Sa ganito natapos ang lahat pero hindi ibig sabihin ay mahal ko pa rin siya. Kaya ako umiiyak. Sino nang mahal mo? Gusto mo lang marinig eh. Sige na. Hindi ko pa naririnig sa'yo na sinabihan mo ako na mahal mo ako eh. Hoy, ang kapal mo. Kakasabi ko lang kagabi bago tayo matulog eh. Iba yun, kapon pa yun. Iba yung ngayon, no? Sige na nga. I love you, I love you, I love you. Sarap naman maglambing ng mahal ko. Dahil dyan, yeah! Richard, ibaba mo nga ako. Halika, pumasok na tayo sa loob. Pagkakataon na natin na tayong dalawa lang at wala si tatay. Makakapag-ingay tayong dalawa. Baka dumating si Ninong. Mamaya pa yun. Kaya lagot ka sa akin ngayon. Pasisigawin na naman kita. Madam Venus, nung bago bumalik si Princess sa buhay ko, ang akala ko ay nakita ko na ang pinaka nakakatakot na aswang. Pero nagkamali ako. Matapos ang naging karanasan ni Princess, sa kamay ng mismong tao na dapat magmamahal, mag-aalaga, at katawang nito sa buhay. Doon ko napagtanto na minsan, mas nakakatakot pa ang kapwa natin tao kaysa sa mga aswang. Mga taong parang hindi mga tao kapag nanakit at handang pumatay para lang sa pansariling interes. Sa ngayon ay tahimik na ang buhay ni Princess kasama ako. Matapos ang 1 taon ay nagpakasal kaming dalawa. 3 na rin ngayon ang aming anak. Si tatay naman ay nag-retire na sa pagiging albularyo. 3 kami ngayon na namamahala sa lumalaki naming negosyo habang busy siya sa pag-aalaga sa kanyang mga apo. Sana ay may natutunan ng inyong mga tagapakinig sa kwento ni Princess. Sa mga tulad niya na biktima ng pang-aabuso, sana ay matuto kayong lumaban at manindigan sa inyong sarili. Huwag ninyong hayaan na may taong magpaparamdam sa inyo na mahina kayo at wala kayong kwenta. Babae ka. Maganda ka. Mahalaga ka kaya lumaban ka. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Nagmamahal, Richard. Follow us sa aming bagong